Nadagdagan pa ho ang bilang ng mga batang may tigdas na nasasawi. Kaya muling paalala po ng mga eksperto sa mga magulang, pabakunahan na ang inyong mga anak. Balitang hatid ni Chino Gaston. Tatlo pang bata ang nasawi dahil sa mga komplikasyong dulot ng tigdas sa San Lazaro Hospital. Mula nung nakaraang Oktubre, hindi na raw bumababa sa 200 pasyente na may tigdas ang nakakonfine dito. Inaasahan pa raw na tataas ang bilang na ito habang papalapit ang tag-init kung kailan mas madaling kumalat ang mga transmittable diseases. Sa Baybay City, Leyte, magkapatid na edad 2 at 4 ang magkasunod na tinamaan ng tigdas. Ang bunsong si Sean Kenneth matamlay at may pantal pa rin matapos mahawa sa kuya niyang si Dominic na unang na-ospital. Na-discharge po kami. Ito naman yung bunso. Nung pagkadating namin, siya naman nung nilagnat. Ang virus ay matatagpuan sa lalamunan at ilong ng isang infected na tao. Kumakalat ang water droplets na may virus kapag bumabahing, umuubo o nagsasalita ang isang taong infected dito. Kapag dumapo na ang tigdas sa bata, magkakaroon ito ng incubation period ng 10 hanggang 14 na araw. Wala pang sintomas na makikita sa panahong ito. Saka lamang lalabas sa mga sintomas gaya ng pag-uubo, lagnat at pamamaga ng lalamunan at mata. Susundan ito ng pagkalat ng pantal mula sa mga braso at kamay, bababa sa katawan hanggang makarating sa paa. Sasabayan din ito ng napakataas na lagnat. Ilan sa mga nakamamatay na komplikasyon ng tigdas ang pneumonia at encephalitis o pamamaga ng utak. Kasi we have seen these cases since last year, so karamihan wala pong bakuna. And remember, the only way we can stop and further increase in the number of cases is immunization. Ayon sa Department of Health, 70 hanggang 80% lang ang average vaccination rate sa bansa mula 2018. Kaya 2 hanggang 3 sa kada 10 bata ay hindi pa nababakunahan. Sa Metro Manila nga, bumagsak pa sa 40% ang vaccination rate. Isa raw sa mga dahilan ang pangamba na dulot ng kontrobersya tungkol sa Dengvaxia. Nagkaroon ng paniniwala na ang vaccine might be harmful. So hindi lang sa Pilipinas to, na pati sa Amerika, sa Europe, nagkaroon ng problema. Walang tigil ang panawagan ng DOH at mga doktor sa mga magulang na pabakunahan ng libre ang mga anak sa mga barangay health centers. At kung hindi pa nabibigyan ng bakuna, iiwas muna ang mga bata sa mga matataong lugar o sa mga lugar kung saan nagkakaroon ng measles infection. Chino Gaston, GMA News.